Yo, so mga D-wires, so konting pasilip lang sa ginagawa kong multi-purpose Bluetooth speaker, or mas tatawagin ko siyang 6-in-1 Bluetooth speaker. So bakit nga ba 6-in-1 Bluetooth speaker yung mangyayari dito? Kasi napakadami niyang features na ginawa kong all-in-one dito sa Bluetooth speaker na to para ma-maximize yung gamit ng ating binuong battery. So umpisa natin dito sa battery. Gusion to na brand na 22 amperes hour. Ayan. So hindi pa natin tapos linisin yung acrylic, lalagyan ko pa ng salamin yan, ng pintura yan. Tsaka huhukayan ko ng konti. So hindi pa ganun finish yan. Ayan. 12 volts yan. Naglagay ako ng BMS na 60 amperes. Tapos yung balancer na tugma nung kay Dali. So kahit 1 ampere lang yan, ayos na yan. Ayan. So para ma-maximize natin yung potential nitong battery nito, naglagay din tayo ng inverter. So halimbawa, emergency, kailangan nyo mag-charge o gumamit ng electric fan or ilaw. Ito, yan yung isa sa in-1. Tapos syempre, meron tayong breaker, hindi mawawala yan para sa protection ng ating system na ilalagay. So meron din tayong tawag dito, alam mo kung tawag eh. So ayan na yung ito yung floor socket. So yung floor socket niyan, yan. Ito, wala kayong mabibili nito kasi ako lang gumawa niyan. From this floor socket, ginawa natin ng RCA output ng video, tapos left and right. Tapos yung mic input, hindi na tayo naglagay ng mic processor kasi hindi na tayo magde-base or magde-depend sa ating Platinum player video. Okay, so ito pa yung isa sa 6-in-1. Tapos syempre yung dalawang fan para maganda yung cooling system natin. Ito yung main switch natin. Meron tayong pamimilian na AC or DC supply. So ayan, meron tayong 220 volts na power supply. 12 volts yung output nya, kasi 12 volts naman yung output natin dito eh. Ito ang gagamitin nating amplifier, TP83255. So wala siyang brand, pero ayos na rin naman. So ipipid natin volt dito ay 46 volt or 48 volt yung max nya eh. Pero para din tayo sa sure ball, 46 volt. Kasi ito, yan, yung sa preamp section nya, hindi ko lang sure kung parehas to dun sa TAS 5660, kung parehas sila ng value. Na yung maximum voltage lang ang dapat pala ipid dito is 46 volt lang. Eh nung nangyari nung pinid ko, 48 or 50. Kasi sabi dun sa specs nung amplifier, yung TAS 5630, is kayang ang 52 volts. Pero kaya naman niya, yun nga lang, yung sa preamp section, yung i-decrease niya yung supply into 12 volts, hindi kinaya. Kaya pumutok yung dati kong TAS 5630. So para mapid natin to ng 46 volts from 12 volts battery supply or power supply, maglalagay tayo ng step up inverter, DC to DC step up inverter. So 30 amperes yan para malaman na. So ito yung main switch nga natin. INB stand for inverter, OK stand for video, okay, sub para dito sa natin, ang subwoofer amplifier, para kung sakaling hindi natin trip maglagay ng blast, pwede natin patayin. Tapos ito yung knob para sa preamp bus, tawag dito, bus filter, active crossover. Ayan, medyo minodify na natin, hiniwalay natin itong isang potential meter. Ayan, nandito yan para mapag-cash siya lang, kasi dito ko siya ilalagay. Tapos ano pa nga ba? Yun, yung car stereo yung pinakang mang-game main natin. Ito, dito ito eh.
Double piece kasi pala yung ginawa ko. Meron siyang speaker set na dito sa likod, ito yung pinakalikod niya, tsaka sa harap. So yung car stereo hindi ko muna ilalabas, baka masira agad eh. Yun na yung pinakang huli na kong i-install dyan. So yung konting linis-linis na lang yan at ready to fight na yan. So napakadami niyang switch, no, bukod dito sa may switch na ako dito, kasi lahat lalagyan ko na sarili-sariling switch yan. Tulad ng USB, lalagyan ko ng switch, papalitan ko na yung pangalan yan. Yung ilaw, madaming ilaw yan eh, may strobe light, mayroong basta madami. Makikita nyo lang kapag natapos na natin yung project na to, ma-reveal na lahat ng mga ano niya, gamit niya. Pero halos lahat, parang ito na yung 4 out of 6 in 1. Yung dalawa na lang yung hindi nyo pa nakikita. So ayan, ngayon nyo lang nakita na double face pala to, kasi yung una kong vlog, o yung mga pinopost ko rin sa social media, sa Facebook ko, yung harap lang yung pinapakita ko. So ngayon nakita nyo na rin yung likod. So yan yung build naman na yun. And yung gamit pala nating subwoofer is yung Tosundra 801 lang. Saksong-sakto na yan para sa TPA 3255. At hindi naman tayo pangmalakasang setup ko eh. Ang habol natin dito yung multi-purpose. Soon gagawa tayo ng mas malakas na setup. Dito muna tayo sa multi-purpose use na Bluetooth speaker para ma-maximize yung gamit ng ating button, di ba? So salamat sa pagtutok at mga ka-Daywires, at sa mga bagong viewers, please subscribe and paki-click na rin ang bell button para maging updated kayo sa mga binablog. Excited rin na akong matapos to kasi madami nag-aabang. Sana madami magpagawa kapag natapos natin to. Yun nga lang, sobrang busy tayo, kaya pautay-utay lang natin nagagawa tuwing gabi. Pa isa-isang oras, 2 oras. Pero pasasaan pa't matatapos rin yan.